Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa most beloved Psalm, Psalm 23. Kaya niyo pong basahin ko sa Ingles or sa ESV, Psalm 23. Sinabi po dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." At ang focus po ng ating pag-aaral would be verse 5. Tayo po ay manalangin at tumingi ng tulong sa Diyos. Our gracious and heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na marinig namin ang tinig ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kalayaan na meron kami kung saan may freedom kami to gather together and to worship You in spirit and in truth. Tunay, Panginoon, na isang dakilang pagpapala ito para sa amin. At nawa, Panginoon, ay sa inyong biyaya ay i-take advantage namin ang mga biyaya na ito, mga privilege na ito na meron kami. Tulungan Niyo po kami, O Banal na Espiritu, sa aming kahinaan. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Tulungan Niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi tagaganap ng mga ito. Alam namin, Panginoon, at kinikilala namin ang aming kahinaan, ang aming limitations, and even the messenger of Your word today ay maraming mga kahinaan. Kaya, O Diyos, gabayan Niyo po ang aming pag-iisip, ang aming buhay, Panginoon, that we may behold the wondrous things out of Your word, and we pray that we would behold the beauty of Christ and be amazed, Panginoon, and be thankful for all that He has done in our life. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Tulungan Niyo po ang mga ngaral ng inyong salita. Pangalan ni Jesus. Amen. Noong ako ay nagtatrabaho pa po sa isang wedding industry, nararamdaman namin na nagtitipid yung host o yung couple, o kaya naman hindi sila ganun ka-generous, dahil it's either kami ang bahala sa pagkain namin, o dili kaya ang pagkain na inanda sa amin ay yung tinatawag na crew meal. Pero kapag generous yung couple, na nalalaman mo sa kanilang binibigay na pagkain sa amin. Minsan, wala pang lunch. Meron na kami mga pizza, marami na kami mga drinks, meron na kaming madaming inumin, at sa reception, kasama kami sa buffet, at pwede namin kainin, gusto namin kainin, at kung minsan ay meron pang pabaon na tip for us. And marahil some of you ay naranasan ng ganito, na ikaw ay naimbitahan sa isang magarbong handaan o kasalan, wala kang ibang iisipin kundi kumain. Even yung susuotin mo ay provided ng naganda, at everything you need ay provided at sobra-sobra pa, because you are special guest, and the host ay ibinibigay sa iyo ang lahat mong kailangan. Well, in our passage today, that's the picture ang pinapakita sa atin ni David, na tayo ay parang mga special guest na naimbitahan sa isang magarbong handaan, nag-uumapaw ang pagkain at inumin, and everything we need provided for us abundantly. Ang ilang commentaries observe na pagdating sa verses 5 of this psalm, the imagery changes mula sa shepherd and sheep motif to host and guest imagery. A gracious and generous host that would attend the needs of his guests. So from pictures of pastures and waters and rod and staff to
a prepared table, oil and oil on the head and cup in the hand. But pareho pa din ang pinapakita sa atin, and that is yung abundant provision ng Diyos at ang kanyang pangangalaga para sa kanyang mga tao. One writer puts it in this way. Sabi niya, it is as if David addresses the Lord as his shepherd and praises him. "You care for me" is so comprehensive, so absolute, that more than the way a loving shepherd treats a precious sheep, you treat me the way a lavish host treats a special guest. So from our passage today, we will look at the lavish or the abundant provisions of God to His people, like a gracious and a generous host to His special guest. And there are two headings I want us to consider. First, yung environment or yung setting by which God lavishes His provision. And lastly, the explanation of the imagery used for God's lavish or abundant provision. So first of all, yung environment or setting by which God lavishes His provision. Ano yung setting kung saan ay saganang pinagkaloob ng Diyos kay David ang kanyang provision at pagpapala? Sabi ni David, "In the presence of my enemies." Now dito, sinasabi niya that even though he was surrounded by enemies, the Lord constantly and abundantly provided what he needs. Kung iisipin natin yung larawan dito na si David ay kumakain sa magarang kainan sa harap ng kanyang mga kaaway, mga taong nagbabanta ng kanyang buhay, parang ang hirap nun. Paano ka makakakain ng maayos niyan? Yun nga lang, may kaaway ka sa opisina tapos kasabay mong kumain. Parang ang awkward, o kaya naman nagmamadali ka ng kumain dahil baka natatakot ka kung anong gagawin niya sa'yo. But here we see, at makikita natin later, na payapa ang larawan na pinapakita sa atin. Hindi nagmamadaling kumain, merong kagalakan dahil sagana yung pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos kay David. And he is also protected by this generous host. His shepherd, kaya able siya to eat and drink sa presensya ng kanyang mga kaaway. Here we see how thoughtfully the Lord provides for His people, hindi lamang protection sa harap ng kanilang kaaway, but abundant provision sa harap ng kanilang mga kaaway. At dito ang naging karanasan ni David sa pangangalaga ng Diyos sa kanyang buhay. If we would look at his life, na pagkakaroon niya ng maraming kaaway, di ba? Nagbabanta sa kanyang buhay. Nakaaway niya si Goliath at ang mga Philistines. Naging kaaway niya si Haring Saul na nais siyang patayin. Hindi lamang yun, naging kaaway niya rin mismo niyang anak, si Absalom, na nais siyang patayin dahil gustong makuha ang kanyang trono. Ngunit sa kabila noon ay ipinahayag ni David na naging sagana ang pagpuprovide ng Diyos at siya ay iningatan ng Panginoon. Now, kung i-apply natin ito sa ating buhay bilang mga tao ng Diyos, the Bible tells us that the time we put our loyalty and trust in the Lord Jesus Christ, we have declared war against the world, sin, lust of the flesh, and persecutors. We have now an enemy within and without. Now, nung tayo ay naligtas at nagtiwala sa ating Panginoon, nagsimula na din ang ating pakikipaglaban sa ating mga kaaway, ng ating kaluluwa. And what are those? Una, andyan ang masamang takbo ng sanlibutan ito, the world, na nagnanais mabalik tayo sa masamang gawi, nagnanais na maimpluwensyahan tayo sa baluktot nitong pananaw, di ba? Trying to confirm us, to squeeze us to its mold. Mag-ingat tayo mga kapatid, maging mapagbantay tayo dahil baka hindi natin namamalayan na iimpluwensyahan na tayo ng mga filosofiya sa mundong ito, yung wisdom ng mundong ito, at yung ideologies ng mundong ito,
na imbis na ang salita ng Diyos ang marapat na malakas nag-iimpluwensya sa ating buhay. Ba naalala nyo yung sinabi ni Pablo kay Demas nang dating tumutulong sa gawain sa Panginoon kasama ni Pablo? It says in 2 Timothy 4:10, "For Demas in love in this present world has deserted me and gone to Thessalonica." Mas minahal niya ang sanlibutan ito kaysa sa Panginoon. Demas found the world as worthy of value and love than God and His will. At yan ang appearance na pinapakita sa atin ng masamang sanlibutan ito, na mas kaibig-ibig ito kaysa sa Panginoon, o kaya naman ang pakikipagkaibigan sa masamang takbo ng sanlibutan ito, and the world will continue to convince us na ito ay totoo, na ito ay worthy of value and love. Diba? Just look at the social media. Itong mga tinatawag na influencers. Ba, hindi sila tinawag na mga influencers for nothing. Ito ay mga unbelievers and part of the system of this world na nagsusubok to inject sa atin ang kanilang baluktot na pananaw at philosophy na kontra sa salita ng Diyos. Kaya't bilang mga believers ay inuutusan tayo ng salita ng Diyos. Sinabi sa 1 John 2:15, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but it is from the world." Mga kapatid, throughout our life sa buhay na ito, this fallen world will be against us. It will constantly seduce us, influence us to do what is contradict to God's will. Kaya nga, gaano ka man katagal ng mananampalataya, gaano ka man katagal ng namumuhay bilang believer, you need to be reminded, do not love the world. Ang masamang sanlibutan ito ay napupuot kay Jesus. They hated Jesus, at tayo ng mga disciples niya should expect the same. This world will hate us also. This unbelieving world will be relentlessly hostile to the followers of Christ. At kung nagbabasa kayo sa internet, di ba, kung anong nangyayari sa mga ibang believers sa ibang bansa, makikita nyo halos araw-araw. Sila na inuusig mula sa kamay ng mga evil men, sa kamay ng mga authorities laban sa mga Christians. Now, hindi lamang ang masamang sanlibutan ito ang kaaway natin, but also the God, or small g, God of this world, si Satan, who is described by Peter as a lion prowling around seeking someone to devour. Totoo po siya, mga kapatid. Hindi siya katang-isip lamang. Totoo. Si Satan, at siya ay laban sa atin. At siya ay busy na dayain tayo bilang mga mananampalataya at tuksuhin tayong gumawa ng kasalanan, tulad ng sinabi sa 1 Thessalonians 3:5. Gumagawa siya ng mga pamamaraan para bumalik tayo sa dati nating buhay sa kasalanan at pagiging under sa kontrol niya. Nais ni Satan na huwag tayong lumakad sa kalooban ng Diyos at ginagawa niya ang lahat para tumigil tayo sa pagsunod kay Jesus. Kaya't mga kapatid, we must recognize na meron tayong kaaway, ang dyablo, and resist him and he will flee from us. We must fight his lies and allurements by the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sinabi sa Ephesians 6, beginning verse 10, "Be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil." You see the picture here? Wala tayo sa bakasyon. Tayo ay nasa gitna ng digmaan.
laban sa ating sa ating kaaway na si Satanas, laban sa kanyang evil schemes. At anong marapat nating gawin to withstand against our enemy? Sabi ni Paul, be strong in the Lord, in the strength of His might. In other words, magdepende ka sa kalakasan ng Diyos. Dahil hindi mo naman talaga kaya kung sa sarili mo lang na maitaboy ang dyablo. Mas malakas siya sa'yo. Mas theologian siya sa'yo. Mas matalino siya at napakakaning. Napakadaya. Kailangan mo ang lakas ng Diyos. Kailangan mo ding lumakas sa kanyang salita. Dahil to be strong in the Lord is to be strong in His words. Upang hindi ka madaya. And Paul said, put on the whole armor of God. That is the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the word of God, and prayer. We must wear all of this at all times to withstand against our enemy, the devil. But hindi lamang ang mundo, si Satanas ang kaaway ng ating kaluluwa, nandyan din ang lust or desires of the flesh. Sinabi sa Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against or at war against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So ang pagnanasa ng laman ay laban sa Espiritu. Nais ng Diyos na lumakad tayo sa Espiritu, tulad ng sinabi ni Paul sa context ng Galatians, to walk by the Spirit, to keep in step with the Spirit, at lumago tayo sa fruit of the Holy Spirit. Love, joy, patience, kindness, etc. Yun yung kalooban ng Diyos. Ngunit, yung nalalabing kasalanan natin, na bahagi ng ating sinful nature, na dating buhay natin sa kasalanan, nariyan pa rin. At nagnanais na isubdue tayo. Nagnanais na i-dominate muli ang ating buhay. Even now, habang nakikinig kayo sa aking pangangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi ng desires of the flesh nyo, huwag ka kayong makinig diyan kay pastor. Isipin mo yung trabaho mo. Isipin mo yung ibang bagay kaysa sa salita ng Diyos. Kaya sa tunay na mananampalataya, di ba, meron talagang struggle and conflicts. Dahil we are no longer under the dominion of sin and we wage war against our sinful lust. And we mortify the deeds of the flesh by the Spirit. You see mga kapatid, we are in the presence of our enemies. Tayo ay nasa gitna ng isang gera and we must never imagine that we are immune from their attacks. Kaya't marapat tayong maging mapagbantay, maging mapanalangin. At tangan-tangan ang sandatan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. You see, itong description ng Christian life sa buhay na ito. Tayo ay nasa gitna ng spiritual na pakikibaka. Our battle is not just flesh and blood, but the authorities, the dominions of the evil forces. Ngunit ang magandang balita sa atin, ngunit sa gitna man ng ating mga kaaway, kasama natin ang Panginoon para proteksyonan tayo at para ma-enjoy natin ang napakasaganang pagpapala niya para sa atin na kanyang mga anak. And ito ang pinapakita sa atin ni David, na ipinapakita sa atin na sa pamamagitan ng mga pictures na gagamitin niya, and that is the prepared table, anointing with oil, and overflowing cup. And so that leads us sa ating last heading, the explanation ng mga imagery that used for God's lavish or abundant provision. Una, the prepared table or the banquet. The picture here is simply
breathtaking. Kung titingnan natin talaga sa yung larawan na pinapakita dito. Dahil kahit na napapalibutan si David ng kanyang mga kaaway, enemies are encircling and he's vulnerable. There's a glorious banquet prepared for him, for God's people. One writer says, David recognized that God was with him for his good, supplying his needs as host would care for a guest. Ito yung pinapakita dito sa atin sa paggamit ng salitang, you prepare a table before me. Or other translation, you set in order or ready a table before me. Yung salitang table here ay hindi ito isang hapagkainan lang na parang tinapay at sardinas lang ang yung hinanda para sa kanyang mga bisita. Parang yung nabasa kong na-scam, di ba, sa kanilang wedding, pagdating sa reception nila, walang buffet na nakahanda. And so, ginawa ng couple, bumili ng burger at juice para ipakain sa kanilang bisita. Hindi ganun yung larawan. Kundi umaapaw sa pagkain at inumin na ang host mismo yung naganda. Sabi ni Plumer, he observes that to prepare a table was to make ready a feast. It was to do more than to give a loaf of bread to a weary pilgrim. It was to detain one as a guest and set before him the best of everything that could under the circumstances be had. Lahat ay provided, everything na kinakailangan ng isang guest at sobra-sobra pa ang pinagkakaloob ng host sa kanya, na wala ka nang mahihingi pa. At kung ikaw yung bisita na na-invite sa gantong hapagkainan, it's shocking. Dahil ganito ang binigay sa iyo ng host. At ito ay larawan na ginamit ni David kung paano pinagkalooban ng Diyos ng pagpapala siya at biyaya sa gitna man ng kanyang mga kaaway. At ganun din sa atin mga kapatid. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagpapala at biyaya, nag-uumapaw, even in the midst, in the presence of our enemies. Una na riyan, di ba? And ultimately, ang pagpapala ng kaligtasan. Kung saan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, tayo ng mga makasalanan. Patungo tayo sa kapahamakan sa impyerno, pero niligtas tayo ng Diyos. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. As it were, we are drawn near to the table of the Lord so that we experience the bountiful spiritual blessings from Him. Or to use the words of our hymn, while all our hearts and all our songs join to admire the feast, each of us cry with thankful tongues, Lord, why was I a guest? Why was I made to hear thy voice and enter while there's room, when thousands make a wretched choice and rather starve than come? Tayo ay pinili para maranasan natin ang saganang espiritual ng pagpapala kay Kristo Jesus. Di ba, kung iisipin natin yan, marahil sabihin natin, Panginoon, Lord, that's enough. That's enough for me, sobra-sobra na ang pinagkaloob mo sa akin. Ngunit hindi lang yun, mga kapatid. Alam ng Diyos, sa mundong ito, madami tayong kaaway ng ating kaluluwa. Marami tayong suliranin. And this psalm wants us to know that even in this life, full of troubles, full of pains, mag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Though our conflicts are many, His provisions are more. Though our miseries are many, His grace is abundant than our miseries. And even though our enemies are many, we are protected and provided by God. Ang daming pagpapala ang pinagkaloob sa atin
ng Diyos sa buhay na ito, mga kapatid. Andyan ang pamilya. Andyan ang mga godly friends. Andyan ang iglesia, ang kapatiran. Andyan ang maayos na trabaho. Ang pagsusustain ng Diyos sa iyong pangangailangan every day. Andyan ang comfort mula sa Panginoon. And even Peter said His divine power has given us everything we need for life and godliness. At nais ng Diyos na yung pagpapalang ito ay i-enjoy natin. Magdulot ito ng kagalakan sa ating buhay katulad ng isang taong na-enjoy ang isang hapagkainan dahil ang daming masasarap na pagkain na hinanda sa kanya. Sinabi sa 1 Timothy 6:17, but on God who has richly provides us with everything to enjoy. You see, pinagkakaloob sa atin to ng Diyos to enjoy. Nais ng Diyos na i-enjoy natin ang pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin, even sa gitna ng pakikibaka natin mula sa ating mga kaaway. But notice also the use of the words anointing with oil. Now, merong dalawang ibig sabihin sa kanilang panahon kung ikaw ay ina-anoint ng oil sa isang piging. Now, in ancient times, kapag inanoint ng oil ang isang bisita sa handaan, ibig sabihin, you are an honored guest or isa kang privileged guest. Ito ay isang perfume oil. No, hindi po to white flower o kung anong oil na masangsang ang amoy, pero mabango po yung oil na pinapahid dito sa isang bisita. Kung anointed ka with oil, ibig sabihin, privileged ka na guest. Yan ang kanilang kustombre. If you would look at Luke 7:36, diba, nung na-invite si Jesus sa kainan ng isang Pharisees, diba, usually tatlo yung ginagawa bago makapasok. Una, hinuhugasan yung paa ng bisita, hinahalikan, at ina-anoint ng perfume oil. Pero, hindi nila yung ginawa kay Jesus. Imbes, yung babae ang gumawa na merong mamahaling alabaster flask of ointment. Diba, hinugasan niyo yung paa ni Jesus, hinalikan ang paa niya, at pinahiran ng perfume oil. So, ganun ang kanilang kustombre. Anointing oil signifies that you are a privileged guest. Diba? Kung sa ating panahon pa, kapag na-invite ka sa isang kasalan, nakatanggap ka ng special talaga na invitation, o kaya naman sa lamesa mo, nandun yung pangalan mo, no? At favored one. And then yung pangalan mo nakalagay. Merong specific na name sa lamesa para sa iyo. Dito ay ini-express ni David kung gaano siya ka-privileged and favored by God. Kinikilala ni David, hindi niya deserve. Hindi niya deserve yung abundant provision na ito ng Diyos. Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay pinagkaloob kay David kahit nasa gitna ng kanyang mga kaaway. At ganito ang Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, na sa kanyang biyaya ay pinagkakalooban niya tayo ng pagpapala na hindi natin deserve. We are invited and privileged to enjoy God's abundant blessings. Now, yung blessings dito, hindi primarily tumutukoy sa material na pagpapala, though kasama yon, but ang importante yung spiritual na pagpapala. Yung protection ng Diyos, the comfort of God, the salvation from God, the strength that He gives in the presence of our enemies. But also, yung anointing of oil, it signifies refreshment that will cause gladness. So, ina-anoint nila ang kanilang bisita, yung oil ay nagbibigay ng refreshment. Lalo na kung galing ka sa mahabang biyahe, it suits the weary guest. So in the Bible, oil is associated with joy. For example, in Psalm 45 verse 7, therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. So ganun din ang ginamit sa Isaiah 61 verse 3 and Hebrews 1:9.
At ganito ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tao. In other words, God delights to bless us para ma-refresh tayo, para magalak ang ating puso. Dahil alam ng Diyos, nahihirapan din tayo. Alam ng Diyos, madami tayong kaaway, that we are weary, battled saints. And here's God nourishing us through His Word, helping us by the Spirit, and providing what we need in order for us to be encouraged and be glad. Pinagkakaloob niya ang kanyang saganang pagpapala sa atin para tayo ay lumakas at hindi matakot sa ating mga kaaway upang tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon at hindi basta-basta bumigay. But then, di lamang nagtapos sa prepared table and anointing with oil ang larawan ng pangangalaga at pagkakaloob ng Diyos ng pagpapala sa atin ng panguli, the overflowing cup. David said, "My cup overflows." Nagpapakita ito ng sobra-sobrang pagpapala ng Diyos kay David na dinescribe niya bilang umaapaw na saro. Hindi siya kinakapos bagkos nag-uumapaw ang inumin niya. Hindi ang larawan dito ay parang handaan na nauubusan ng rasyon ng inumin. Diba? Parang katulad ng kasalan sa Kana na inatenan ni Jesus at ng kanyang disciples, kinapos sa inumin, the wine ran out. Hindi ganun ang larawan sa handaang ito. Bagkos nag-umapaw sa inumin at pagkain na walang mapaglagyan. Excessive and abundant blessings. At ganito ang pinagkakaloob niya sa atin bilang mga tao ng Diyos. Abundant love, abundant mercy. His mercy never come to an end. Every morning, new mercy I see. Abundant care, comfort from His words. Abundant life we receive in Christ Jesus. Paul said in Ephesians 3:20, "Now to Him who is able to far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us." Ang Diyos ay may kakayanan, tugunan ng mas higit pa ang mga bagay na ating pinapanalangin. Sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban. In John 1:16, dahil kay Kristo Jesus, ano yung natanggap natin? Not only truth, but grace upon grace. Grace upon grace. How much grace ang natanggap mo kay Jesus? Not a meager grace, but excessive, abundant grace upon grace. Yung biyaya ng salvation, the grace of salvation, the grace of comfort kung tayo ay nanghihina, the grace to endure kung may time na parang gusto nating sumuko, yung grace in life and in death. It's grace upon grace. Parang yung lyrics ng sikat na hymn, di ba? The grace that saved me is also the same grace that will lead me home. It's grace upon grace. This phrase, "my cup overflow," signifies God's excessive grace and provision for every area of our lives. He is not miserly. Hindi kuripot ang Diyos sa pagkakaloob ng pagpapala, but He generously provide everything that we need. Nor His blessings are confined only to temporal things. Tulad ng paniniwala ng iba na confined lang sa temporal na bagay ang pagpapala ng Diyos. No! Hindi lang confined sa material na bagay ang pagpapala ng Diyos. In Christ we can have overflowing joy, abundant mercy, overflowing love, and peace even in the presence of our enemies. This is how our divine
shepherd care for us. This is how God provides for His children. This is how God treats us, His children, the way a lavish host treats a special guest. So in conclusion, ano ang marapat nating tugon dito mga kapatid? Since God lavishes His provision for us, it should lead us to thanksgiving and form in our life a habit of gratitude. Dahil sagana ang pagkakaloob ng Diyos, ng pagpapala sa atin, marapat na maging mapagpasalamat tayo sa Kanya. We must cultivate a habit of gratitude to God. Tatanungin ko kayo, are you thankful? Sa sobra-sobrang pagpapala sa iyo ng Diyos? Do you count your blessings every day? Tulad na sinabi ni David sa Psalm 9, I will recount all the wonderful deeds you have done in my life, and I will be glad. Nagpapasalamat ka ba? Are your heart praising God dahil sa dami ng pagpapalang pinagkakaloob sa iyo ng Diyos na hindi mo deserve? Do you thank Him na ngayon ay pinagkalooban ka muli ng Diyos ng isang araw para mabuhay at ma-enjoy ang iba't ibang pagpapala ng Diyos? Do you thank Him na meron kang godly friends, meron kang church na kabahagi ka, meron kang kapatid sa Panginoon, at meron kang lakas na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, maayos na trabaho, etc. At higit sa lahat, you will not perish with your sins. Are you thankful that you will not perish with your sins and you will be with Christ one day? That you can sleep tonight with assurance that your life is not destined for us, but to obtain salvation in Christ Jesus. Brethren, lubos ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Lubos din ba ang pagpapasalamat mo sa Kanya araw-araw? O hinahayaan mo na lang matapos ang isang araw, unconscious of God's blessing to you, and even don't give thanks to God in prayer? O kaya naman, mas focus tayo, di ba, kung ano ang wala sa atin materially. At naiinggit tayo sa iba, at tayo ay punong-puno ng pagrereklamo sa buhay. Kinukumpara natin ang buhay natin sa iba, even sa buhay ng mga unbelievers. Diba? Buti pa si ang ganda ng bahay. Buti pa siya, may magarang sasakyan, magandang trabaho, malaking sahod. Pero ako, nagtitiwala naman sa Diyos. Ang hirap ng buhay ko. Sadly, ang ibang Christians, ganyan mag-isip. Puro murmuring ang naririnig mo sa kanilang bibig sa bagay na wala sila o kulang sila. Pinabayaan ba tayo ng Diyos bilang mga kanyang mga anak? Hindi ba sapat ang biyaya ng Diyos? No. His grace is always sufficient. And His blessings are overflowing. Ang problema ay tayo. Hindi natin na-appreciate yung ibang pagpapala na ipinagkakaloob sa atin at wala tayong kakontentuhan. The problem is we don't cultivate a habit of gratitude and contentment in every blessing that we receive from God. Pero kung habit mo ang maging mapagpasalamat sa Diyos at kontento ka sa pagpapala niya, you will always see God's blessing, though it seems small. Ang isang taong kontento at laging mapagpapasalamat, though parang meager or tiny, maliit lang na pagpapala ang
na raranasan niya in this life. A contented person sees it as an overflowing blessing. You see, he sees it as overflowing blessings from God. As one commentary puts it, for those who have cultivated the habit of gratitude, no matter how large a bowl we set out to receive God's blessing, it always overflow. Kahit na parang ang liit lang ng natanggap mong pagpapala, di ba, sa isang taong mapagpasalamat, he sees it as overflowing blessings. And we should be like that, brethren. Always giving thanks. Having a deep appreciation sa lahat ng pagpapala natin. For we know, according sa ating text, it is abundant provisions from our Father, our Shepherd, our God. Mga kapatid, God is so good to us. God is so good to us. Never ever forget that. And give Him thanks every single day. But also be encouraged. Kahit na tayo ay nasa gitna ng pakikibaka sa ating mga kaaway, nariyan ang Diyos, ang ating mabuting pastol, na magkakaloob sa iyo ng lahat ng iyong mga pangangailangan, na masasabi mo with David, I shall lack nothing. Though our foes are many, we will not fear, for the Lord will protect His own and grant them blessings to enjoy. He grant us blessings to enjoy, hindi para maging pleasure seeker tayo, but for us to be encouraged at magpatuloy sa pakikibaka natin sa ating mga kaaway ng ating kaluluwa. But for you, my friends, hindi mo ba nakikita na mabuti din sa iyo ang Diyos? Pinagkakalooban ka niya ng buhay. Pinagkakalooban ka niya ng hininga. Pinagkakalooban ka din niya ng iyong pangangailangan sa araw-araw, katulad ng pagkain, matitirhan, inumin, at trabaho. Ang iba sa inyo dito ay pinagpala ng Diyos na lumaki kayo sa isang Christian home. You have a parents na mananampalataya kay Jesus. Though hindi sila perfect na mga magulang, hindi nila kayo dinadala sa kasalanan. Bagkus tinuturo nila sa inyo ang salita ng Diyos. Dinadala kayo sa church para marinig nyo ang magandang balita ng kaligtasan. Ang daming mabubuting bagay ang pinarana sa inyo ng Diyos. Don't despise the kindness of God. Bagkus tulad ng sinabi ni Pablo na ang kabaitan ng Diyos ay tumungo sa inyo sa pagsisisi. God's kindness is meant to lead you to repentance. Ngunit kung patuloy ka pa ding hindi magpapasalamat sa Diyos at sa iyong kayabangan, ina-attribute mo ang lahat ng achievements mo sa buhay, lahat ng mga nakamtan mo sa buhay na ito, ina-attribute mo sa iyong sariling lakas at talino. Sinasabi ng salita ng Diyos, that kind of attitude, ang hindi mapagpasalamat at kayabangan, ay sapat na para parusahan ka ng Diyos sa lawa ng apoy sa impyerno. But in the goodness and grace of God, He is allowing you in this life to experience and even enjoy His good gifts, that you would seek Him and believe in Him, the highest good. Ang tangi mong kailangan, hindi lang ang material na pagpapala o kailangan mo, bagkus higit sa lahat ang spiritual mong kailangan ng buhay na walang hanggan at kapatawaran sa lahat ng iyong pagkakasala. And God appointed His Son, the Lord Jesus Christ, upang sa pamamagitan ng Kanyang ginawa at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ay makamtan mo ang buhay na walang hanggan at kapatawaran sa lahat ng iyong pagkakasala. At ngayon, sa kabutihan ng Diyos, ay pinagkakalooban niya kayo na marinig mo ang Kanyang panawagan muli na magsisi
sa iyong kasalanan at manampalataya kay Jesus. Don't despise the kindness of God, but believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, tunay, Panginoon, that kulang ang aming lakas, ang aming salita para ibigay namin ang nararapat na papuri at pasasalamat sa lahat ng pagpapala na nakamtan namin sa inyo. O Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, O Diyos, na nakakalimutan namin maging mapagpasalamat sa mga bagay na ipinagkakaloob niyo po sa amin. O dili kaya mabilis kami magpasalamat kung malaking mga pagpapala lamang ang natatanggap namin. Pero sa mga maliliit ay parang ini-ignore namin ito. Tulungan niyo po kami to count every blessings, though small in our point of view, but it's still a blessing from you. Kaya tulungan niyo po kami to be grateful and contented sa aming buhay, Panginoon, na pinagkaloob niyo. For you are sovereign God, and you allowed us, Panginoon, na ma-experience namin ang lahat ng pagpapalang ito. Higit sa lahat, Panginoon, ang pagpapala ng kaligtasan. O Lord, help us to cultivate a habit of gratitude every single day ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.